Magandang araw sa ating lahat, lalong-lalo sa ating mga kabayan mula Luzon, Visayas at saka Mindanao. Ngayong araw ho, Lunes, September 9, 2024, iniharap sina Pastor Kibuloy at ang kanyang mga kasamahan sa media during the press conference na ginawa ng DILG at Philippine National Police. Ating matatandaan na nagsurrender sa mga unang balita, nagsurrender si Pastor Kibuloy sa Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines kagabi. Ngunit iba din ang kwento na inilabas ng PNP sa pamamagitan na rin ni General Nicolas Torre III. Dito sa video na ito makikita natin si Pastor Kibuloy, yung may itim na sombrero na may nakasulat na agila. Yung pinakauna, okay, yun na, yung hinawakan ng pulis na far right kapag tayo ay nanonood sa screen. Ayan, yung may sunglasses din. That's Pastor Kibuloy. Okay, at ang kanyang mga kasamahan. Sinasabi din din ni Secretary Abalos dito during sa press conference na meron din siya mga kasong hinaharap sa kasalukuyan dahil yung mga miyembro ng KOGC at saka even the former president who is the KOGC administrator ay nagsampa din ng kaso. Okay, so yan ang mga kasong i-final. Number 1, that's against Pastor Marlon Acobo et al. Versus Benjamin Abalos. Of course, doon sa kanyang ginawa as the Secretary of DILG. At saka yung pangalawa, ito yung kaso niya tungkol sa maraming mga kaso dyan. This is Sonia Advincula in company against the Secretary Marbil Martinez, Lee Portento, okay, and others. And also this one, the third one is from former President Rodrigo Duterte, malicious mischief, first count, at saka meron din yung second count ng malicious mischief. Alright? Then, pakinggan natin ang kwento na hindi nagkatugma ng kwento ng PNP at saka yung nilabas kagabi na mga balita tungkol sa pag-surrender ni Pastor Kibuloy. Secretary giving me the authority now to tell. Doon talaga sa Bible School. Okay? Sa Bible School, ang formal name noon is ACQ College of Ministry. At yun ay aming nasurround na for the past how many days. Pangatlong hearing, sa Senate hearing nung Friday, pinakita ko na yung floor plan kasi ayaw nga kaming bigyan ng OBO ng Davao City. Officer Building Official, for whatever reason. Hindi ko na question. So, ayaw nilang ipakita. So, lahat kasi ng mga rooms ng mga buildings, first day inikot namin, kasi hindi kami makakuha ng floor plan. So, ikot. Punta sa aming, operational matters na to. Ganun lang gagawin din naman namin sa future to pag nagkataon. Na, tinignan namin, so that we can have a sketch of the whole layout ng mga building. So, nakita na namin, intindihan na namin, and then on Friday, nung Senate hearing, pinakita na namin. And then, sinabi nga ni senators doon, na ito na nga. Lahat, although, siyempre, sinabi namin ang lahat ng aming alam ng mga buildings para hindi naman baka akala niya. Pero, to some extent, nalalaman nila, nararamdaman nila. So, Saturday morning, after ng Senate hearing, major build-up, alam na nila na sukol na sila doon sa College of Ministry. So, pinaligiran namin at siniguro namin kung makalabas. Dapat ang assault is 1 o'clock nung Saturday. But dinifer namin in deference to the bar. May klase kasi may bar ops kasi ang JMC. Sige sir, pagbigyan kita, sabi ko sa abogado. Next morning, sabi ko, nakita na nila, nagtatanong, bakit ang daming polis? O, ito na. Meron kaming naka-recording, narinig nila yon.
mga taga KOGC, hahanapin namin si Pastor Kibuloy our way. Because for 2 weeks, it's always your way. So, sabi sa amin dito sa Senate hearing, lahat ng papasok ay hindi dapat na walang armas. So, armado, SWAT, SAF ang ilalagay namin. So, I placed all the 500 SAF on that building and 500 RMFB SWAT in the JMC. Simultaneous. So, nakita nila yung build-up na yun eh. So, alas 10, nakarinig na kami ng feelers. So, tumawag ang National Headquarters dahil high level ang nagiging feelers, ang negotiations. So, sige sir, i-hold ko hanggang alauna. Ang alauna ko na assault is hold natin hanggang alas 3. So, yun. Other sets of things transpired sa negotiations na until na makarating na nga ang aeroplano, pinasakay namin sa aeroplano, pinalipad papuntang Manila. Natapos ang in the middle of all those things, talagang may duda rin kami na baka kami ay being taken for a ride. Dahil una, yung mga other circumstances na parang hindi ma-confirm. Like, schedule ng aeroplano, nasa ng aeroplano, mga ganon. Every time, makikita nyo sa mga videos, sa mga feeds ng mga independent media, kasi nagpapasok na ng independent media for the first time ang KOJC. Dahil alam nila na hindi na kaya ng SMNI ang kanilang propaganda at ito ay totohanan na magkakasakitan pag nagkataon. So, pumasok din, makikita nyo na alas 3, 2:45 actually, tumayo na lahat, ready for assault. So, nakarinig naman akong tawag, sandali lang, paghintay lang. At tinatapos na lang. Walang aeroplano, wala akong nakikita ang aeroplano rito. In 30 minutes, pag wala kang aeroplano maipakita sa akin or kahit na flight directive or whatever ng kung anumang plane, tutuloy ang assault ng alas 3:15. Pagbibigyan ko alas 3:15, another 15 minutes. So, na-receive ko yung confirmation ng aeroplano. Ngayon, dapat alas 6 darating. So, pinaredy ko 5:30. O sige, 5:30. Ready. Tayo na naman ng mga tao, nakikita nyo yun eh. Nakikita ng mga local reporters yun. Ito naman, ready na naman ang mga polis. Ready for assault. 15 minutes before, ready for assault. Kasi, pag alas 6, kasi ang iniisip ko talaga, ang kinakatakutan namin dito, we're being taken for a ride. Pagdating ng Lunes, kung anong mga legal processes na naman ang kanilang i-block sa amin, hindi na po pwede yun. Masyado ng sayang, napakalaki na ang magiging damage sa part ng government. So, tinapos namin. So, nang nagland ng aeroplano, nag-transition na kami sa prisoner transport. Dahil I really demanded that 30 minutes before the landing of the plane, dapat makita na siya ng aking representative. Ayun lang ako makita. So, sige, I'll send a representative. And that was one high-ranking officer together with my other command group na nandito, nakakita. I just don't know if they want to be identified. So, nang makita na, medyo kalmante na kami. Kaya, prisoner transport, nakita nyo, nilid ng Abseo na patrol car, ang convoy, at paglabas ng hangar, dahil ayokong dumaan sila sa main road. Hindi tayo pwedeng dumaan sa main road. Dito kayo sa loob ng airport, bubuksan natin. And then, everything just fell into place and ito nga, na-resolve ng peacefully and successfully. Napakinggan ninyo yung kwento ni General Torre. Kanino ba kayo maniniwala? Yung mga balita na nag-surrender si Pastor Kibuloy o doon sa... nag-surrender si Pastor Kibuloy galing pa ng North Cotabato, bumaba doon sa QOGC, papunta sa siyudad ng Davao, or dito kay General Torre na nasa loob lang talaga ng QOGC compound si Pastor Kibuloy at saka doon na rin nag-surrender doon sa intelligence service ng Armed Forces of the Philippines. Kanino kayo maniniwala? Sa inyo yan. Magsalisik. Magsalisik ka tayo.